Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan. Virgo, this reading is for you, April 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok din. Welcome na welcome po sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Iba ang personal sa general. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, marami kayong energy sa mundong ito. Gawin nyo lang itong guide. Virgo. Oy, meron mga persevere and you will overcome problem. Oy, meron ka ng mga sa haba-haba man din ng panahon. At sa tinagal-tagal na iyong mga tinahak, may mga problema na magtatapos na o magtatapos na, no? So nakita ko to. Pero, andito kasi si career, ibig sabihin, yung ibang hindi pa nakaka-move doon sa mga problema na meron kayo ngayon, kailangan nyo talagang gawin yung effort nyo doon. Kasi andito si plant, ibig sabihin, there's a growth, no? Kailangan nyo gawin, or you have a duty, at mag-focus at magbigay ng effort doon sa bagay na yun. If you want to grow, or gusto mong masolusyonan yung bagay na yun. Pero iba sa inyo is, yan, maaring may mga bagay kayo na mamasterin or gagawin this time. Yan. And we have the hill, so obstacle to overcome. O ito na talaga siya, as in, magkakaroon siya ng mga growth. Kumbaga, andito si Sun, there's a hope, nagkakaroon na siya ng mga dahon-dahon o puno. Ibig sabihin, magkakaroon na ng pag-asa at ma-overcome mo na yung ibang problema mo o aspeto sa buhay mo. Kung sa pera man yan, sa work mo, sa career mo, sa love life man yan, or sa health issue mo man yan. Uy! Hala, first time to. As in, first time. Sa lahat ng niread ko, sa'yo lang to lumabas first time. Congrats, 4-leaf clover. Great, good fortune. As in, sa'yo, oh. Tamo ko, titignan mo siya, puro dahon yan, di ba? Dahon, dahon, dahon. Magkakaroon ng malaking pagbabago kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. Congrats, kasi nasa sa'yo si clover. The luck is in your side. Sa nakikita ko dito, congratulations. And we have the do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Andito yung situation na, alam mo yung mga bagay na kahit nahihirapan ka na, kahit na deep inside is drain ka, deep inside, kung may mga worrying o sadness ka na nararamdaman, you show your strength. Andun yung tapang mo talaga, no? Andun yung sitwasyon na maring hindi ka nagpo-focus talaga in a negativity, no, or negative situation, no? Kumaga nagfo-focus ka at pinapakita mo talaga yung tapang at lakas ng loob mo sa lahat ng tao sa nakikita ko dito. Kahit na handito pa yung hirap na yun. And then dun nga sa sitwasyon na yun, kasi handito kasi camel ka, kumbaga sa hirap na mga daan ng pinagdaanan mo, hirap sa buhay mo, sa haba-haba man ng panahon, magkakaroon ka na ng growth or ma-overcome mo na yung mga problema na pagdadaan mo o pinagdadaanan mo. Needle thread, a sincere wish will be granted. Yun, maaring yung, ito na yung si granted na yun, dito na rin si clover. Ibig sabihin, may mga wish come true ka na matutupad yun. At yung iba naman sa inyo, kung hindi pa, kailangan nyo talagang gawin yung effort and hard work nyo doon sa sitwasyon na yun, no? Kung gusto mo talagang mag-grant yun. At andito nga si career, di ba? Kung gusto mo talagang maging successful doon sa sitwasyon, bigyan mo ng sincere action at effort yung bagay na yun. Tandaan mo, nakahain na siya, diba? Lulutuin mo lang, kaya andito rin siya, si profession. Ibig sabihin, may isang sitwasyon sa buhay mo na gagawin mo. Ganyan. Na-actionan mo this time. And dito na rin yung mga, iba sa inyo siguro may alaga kayo. Alagang mga animals,
aso, kung ano man meron kayo. May mga tao na allies or may mga tao na trustworthy person, ako nakita, magkakaroon mga collaboration or magkakaroon ng unity, no, sa trabaho man yan, sa pamilya mo man yan, kung saan. There's a collaboration, ako nakikita dito. Iba naman sa inyo, may tao ka na susuportahan o may taong susuporta sa'yo into your back, no? Sa nakikita ko dito. Vice versa tayo. But ito, handito na yung siguro hindi yung gagawin niyo yung passion niyo this time, ilalabas niyo yung talent niyo, baka may mga gagawin na kayo na isang sitwasyon, na profession, na ikakasuccess mo, o maaari magkakaroon ka ng idea to pursue, no? Sa nakikita ko dito. May isa kang bagay na gagawin this April sa nakita ko dito, na magkakaroon siya ng successful. Kung ano man yan ko. Congrats. Basta inyo siguro ko, dealing or collaboration with someone sa nakita ko dito. Ay, saan na yun? Tingnan natin. Anong energy ni Virgo? Energy ni Virgo this. April. Bakit? Bakit? In what way? In what way? Tingnan natin. Dito papasok si work. Okay. Okay, energy mo. Ang energy mo this April is, nakita ko dito na magkakaroon, there's a hardship happen sa buhay mo. Siguro related to a money. Ako nakikita dito. Ganyan. Siguro related ito sa ginagawa mo. Ganun. Kasi may nakikita ko sa yung sadness dito. May mga biglaang mangyayari na maaring malungkot ka by this April sa nakikita ko dito. May hardship eh. Or may mga sitwasyon na mafe-feel mo na you are alone, kumbaga, sa nakikita ko dito. Ganyan. Or maari naman sa iba sa inyo, meron tao na unahin ko meron ako nakikita na maaring, ang kalungkutan na nakikita ko kasi, meron kang ginagawang isang bagay o sitwasyon na maaring nag-i-invest ka doon sa bagay na yun. Pero makakaramdam ka ng lungkot doon sa nakita ko. Siguro, hindi mo i-expectin na gano'n yung magiging resulta nun. Maring may hinihintay ka kasi. May hinihintay ka o may marireceive ka na isang reward or isang situation sa buhay mo na hinihintay mo o ginagawa mo na yun, pero makakaramdam ka doon ng sadness sa bagay na yun. Halimbawa, nagtrabaho ako ng March, pero yung pinagtrabahuhan ko ay hindi naging ganun kasapat. Ganun sa nakita ko dito. Hindi siya tulad nung sahod mo nung February. Ganun. Kumbaga, nag-down siya. Kung ano may mga hinihintay mo. Kung ano yung mga hinihintay mo, o ano yung ginagawa mo na matagal na, maaring magkaroon ka ng, you feel lonely doon sa bagay na yun, o makakaroon ka ng sadness. Or, sa iba naman sa inyo, yun nga, hardship or financial problem to. Or yung iba naman sa inyo ay, ang nakikita ko dito, this April, may makikipag-usap sa'yo, may bigla ang makikipag-usap sa'yo sa tao na nakakaramdam ng lungkot. Maaring kapatid mo, maaring kaibigan mo, or maaring kasama mo sa trabaho. Kung sino man ito, ganun ang nakita ko. Maaring itong taon to is bibigyan mo siya ng suporta or kakausapin mo siya and you giving love and support dito sa bagay na to sa kanya. Yun na nakikita ko sa iba.
Ano ang parating kay Virgo? Or baka humingi lang ng tulong sa iyo itong tao na to, nakakaramdam ng sadness. Parating kay Virgo. Ano ito? About parating sa kanya. Wow. Okay. Ang parating sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito, is may tao ako nakikita dito na maaring tutulungan mo o hihingi siya ng tulong sa'yo, sa nakita ko dito. Maaring related to a money. Ganun. Parating sa'yo. May paghingi ng tulong or may pagtulong, no? Meron din ako nakikita dito na may tao. Kasi ang sinasabi dito, makokontrol ka daw ng isang sitwasyon mo sa buhay mo by this April, na maaring ito is related to a money, family, o sa work mo. Sa nakita ko dito, yung iba sa inyo, may mga gagawin kayo na may mga ipa-priorities kayo o may mga gagawin kayong task this time, this April sa nakikita ko dito, at may mga didesisyonan ka na maaring mapanghihinaan ka ng loob. Halimbawa, gusto mo nang, tulad nito si profession, gusto mo nang umpisahan yung bagay na yun, pero hindi ka agad makakapag-decide. Maaring mapanghihinaan ka ng loob o lakas dun sa bagay na yun. Kaya ang mangyayari sa'yo is maaring andun yung sitwasyon na magja-jungling ka dun sa pag-uumpisa ng bagay na yun. Halimbawa, ako, gusto ko nang mag-apply ng bagong trabaho, ganyan. Magja-jungling ako, ganyan. Maaring hindi agad ako makapag-desisyon, ganyan. O maari din na hindi ako makapag-desisyon doon sa bagay na yun, na umpisahan yun. Ganun. Mamamanipulate ka ng situation mo sa buhay mo. And then also, sa nakikita ko rin dito sa iba sa inyo, may tao dito na a part of the family, ako nakikita sa kanya, a weak, no? Weak siya. Siguro tinutulungan mo siya o sinusuportahan mo siya. Maaring iba sa inyo is maaring mas patanda to sa inyo, ganyan. Baka meron siyang problema, no? Baka may tutulungan ka o may hingi sa'yo ng tulong. O yung tao na to tutulong sa'yo, vice versa natin. Maaring may sakit to. Hindi ko alam in what, siguro sakit sa bato, bladder, ganyan. Or may nakikita rin ako matanda dito na maaring, hindi ko alam kung relatives mo siya o family mo siya is maaring sinusuportahan mo o tinutulungan mo. Yun ang nakikita ko dito. Pag-ingat ka rin, kasi, why? May tao dito na magkakaroon siya ng may magkakaroon ng pag-uusap when it comes to a money, pero may tao daw namang aabuso sa'yo. May tao nga abusuduhin ka. May tao na magkakaroon siya ng, may taong they always break a promises sa'yo, sa nakikita ko dito. Hindi kayo lahat to they always break a promise. Halimbawa, merong nangako sa'yo na magbabayad na siya ng utang niya, hindi pa siya makakapagbayad. Maaring mapako pa ito. Umbaga, may money na parating, naudlot pa. Ganyan. May tao dito ako nakikita na mahaharap ka sa isang tao na nawala sa katwiran. Ganun. Siguro magsasalita siya sa'yo na wala siya sa katwiran. May pang-aabuso din. Sana walang maapi. Mag-ingat ka, lalo na pag makikipag-collaborate ka related to a money, to a work, ganyan. Sa nakita ko dito kasi may tao dito na magiging dishonest sa'yo. Akong nakikita dito. Sana wala ring bastusan o walang makapagbigay sa'yo ng pagbabastos. No? Sana walang ganun. Ipagdasal nyo. Kung magkaroon man ng ganyan, maging patient na kayo. Kumbaga, kayo na lang yung magbigay. Kayo naman talaga yung mapagbigay sa lahat.
Ang hirap maging mabait, ano? Kasi kayo magbibigay. Ikaw lang yung magiging patient eh. Tingnan natin, dapat maiwasan. Bakit? Ito ang dapat niya iwasan. Ano ibig mo sabihin? Ano ibig mo sabihin? Ay, 3 of swords. Okay, iwasan mo daw ang isang sitwasyon na mawalan ka ng mga strategy, mga bagong plano, no? Sa nakita ko, iwasan mo yung mag-go to the flow ka sa nakita ko dito. Yun ang iwasan mo. Maaring maging this effort kasi mag-go to the flow ka sa mga sitwasyon mo sa buhay mo sa nakita ko dito. Iwasan mo daw yun, yung mag-go to the flow, yung mahang ka lang, yung mawalan ka ng strategy, and also patient. Kahit na patient ka na, mukhang magiging kailangan mo pa atang mag-more kang maging patient sa nakita ko dito. Iwasan mo din yung isang sitwasyon na na you always sacrifice sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo na hindi nagiging organized. Ganun. Kasi 'di ba sabi ko sa'yo mag-go to flow ka, 'di ba? Tapos andito rin umiwas ka rin daw sa mga agreement, conflict, makipag-battle, or umiwas ka sa makapag-compete pa sa mga tao na alam mo na yung may mga matataas ang ego, ganyan. Umiwas ka rin sa mga tensyon, ganyan. And then also, iwasan mo yung masyadong maging emotional sa nakikita ko dito. Wag kang magsakripisyo sa feeling na ikaw din yung nasasaktan. Alam mo yun? Kung hanggat maaari, ano lang, mag-focus ka sa sarili mo to create o sa family mo, ganyan, sa nakita ko dito. Yun ang mga iwasan mo. Yung isa rin yung hindi ka maging very creative this time, sa nakita ko ito, iwasan mo yun. Kailangan mo maging very creative this time at mag-focus ka to begin a project, or you need to take it action o mag-take a risk ka, sinasabi dito. Huwag kang maguluhan or kailangan mo ngayon mga bagong plano o strategy o mga bagong pananaw sa kinabukasan. Sa nakita ko dito, huwag ka lang maghintay at nakahang doon sa bagay na yun. Halimbawa, sa emotion, ganyan. O ano yung mga magaganap o mangyayari na unexpected na situation this April, sa nakita ko dito, kasi may mga unexpected happen eh. Sorrow, disappointment, intense, conflict. May mga pinag-aawayan din ako nakikita related ang territorial, ganyan. May mga sitwasyon din ako na nakikita na alam mo yung mga depression, ganyan. May mga makakaramdam ka na iba sa inyo ha, pagkalito, hindi pagkakasundo-sundo, heartache, unhappiness, ganyan mararamdaman mo. No, iba sa inyo magiging very emotional sa nakita ko dito. May mga unexpected blow of emotion happen sa'yo by this April. Hindi naman lahat kayo sa nakita ko dito, pero sa iba is ganun ang nakikita ko dito. Yan, huwag ka lang mag-go. Kumbaga, dito ka kasi sa sitwasyon mo na nag-go to the flow ka. Alam mo yung nasasaktan ka na o may mga sitwasyon na you need to cooperate din kasi dito. No? Ganyan. And also, cooperation is needed dito kasi magkakaroon ka kasi ng lack of cooperation o lack of control. No? Dito. By this April. Sana wag naman. Sana wag naman ganun. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat. Kapatid, magulang, anak. Kamusta ang love ni Virgo this week? Ay, April. Virgo in April. Virgo in April. Love.
Ano po ito? Uy. Okay, when it comes to a love, ang nakikita ko sa'yo, this April, when it comes to a love, there's a stagnant situation ako na nakikita sa'yo. No? May mga gusto kang ayusin o i-fix when it comes to a love. Maaring sa family mo, maaring sa trabaho mo, maaring sa karelasyon mo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May gusto kang i-fix, pero nai-stagnant yung bagay na yun. So, nakita ko dito. Maaring magkakaroon ka ng mga bagong pagpaplano. Ganyan. And also, when it comes to a love this April, ang nakikita ko dito is maaring may isang tao akong nakikita dito na maaring ma-lack of direction siya dito. Or tao na mai-stagnant apart to the family. Or maaring ikaw, ganyan, sa nakita ko dito. When it comes to a lack of direction also, ang nakikita ko dito, siguro may tao dito na maaring ikaw or there's a mother figure ako na nakikita dito na kailangan niya ng alaga, no? Dito. Well, lalaki man yan o babae kasi wala naman tayong gender sa sa tarot no? Pero yung nakikita ko dito is babae, no? Na hindi I don't know why, pero siguro itong taon na to gusto mo siyang makita or gusto mo siyang magkaroon kayo ng getting together. Maaring karelasyon mo, boyfriend, girlfriend mo, asawa mo. Pero ang nakikita ko dito sa tao na to, nalalack of direction siya or maaring ikaw ito, no? Nalalack of direction ka or nandun na yung sitwasyon na nai-stagnant. Imbis na magkaroon ng union or getting together, stagnant siya. Itong nakikita ko at magkakaroon ng mga bagong pagpaplano dito, no? Sa bagay na to. Yun. Ang layunin kasi dito is maging okay yung relationship or mag-success or makita-kita or getting together. No? Kaso, stagnant siya. Kung ano man yung kung nagkakaroon kayo ng problema when it comes to a relationship, sa nakita ko dito, maaring ito is stagnant pa to. May mga bagay o sitwasyon na kailangang ayusin dito sa relationship na to. Ang nakikita ko dito kasi hindi ko pa nakikita yung successful. Kailangan is magkaroon ng mga bagong plano o mga bagong layunin this time sa nakikita ko dito. Kasi may mga uncontrolled situation ako na nakikita dito. Nagkakaroon ng mga distraction, there's a struggle ako na nakikita dito. Nagkakaroon ng mga pagpapabaya or pabaya ako nakikita dito o napabayaan. Parang ganun ang nakita ko. Sana hindi mangyari itong sitwasyon na to, no? Kailangan dito is a balancing. Kailangan dito mas fokusan kung saan man kung sa family man ito. Kung this is a health issue when it comes to your family o sa sarili mo, siguro ando yung sitwasyon na may mga kailangan talaga na i-fix or ayusin when it comes to an health issue dito sa nakita ko dito. Yan, maaring kailangan na mag-umpisa ng healthy lifestyle dito no, sa iba. Or maaring sa iba sa inyo, kung magkarelasyon kayo nitong tao na to, no? Maaring itong tao na to, o kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, maaring itong tao na to is gusto kanyang makita or gusto niyang magkaroon ng getting together sa'yo, pero may kailangan siyang ayusin sa parte niya. Or maaring ikaw to ha. Ganun na nakikita ko. Mayroon siyang kailangang kumpunihin, ayusin, i-fix dun sa party niya bago siya makipagkita sa'yo. Yun na nakita ko sa tao na to ha. May inaayos. Yung iba sa inyo, hindi ko alam kung muntik pang hulog. Hindi ko alam kung nagpapagawa kayo ng sasakyan, bibili kayo ng sasakyan, bahay, ganyan. Ako nakikita. Parang may ganun pagbili ng bahay, sasakyan, o pagpapagawa. Ganun na nakikita ko dito. Yun. Meron din ako nakikita na iba dito, may nananakit ng ulo. Ulo, paa, ganyan. Tingnan natin ang iyong money.
Kamusta ang money ni Virgo this week? Ay, this April. Money ni Virgo this April. So, iba dito, ang nakikita ko dito, for a while, parang separation. Ganyan. Kung kayo is magkasama nito, kung hindi naman kayo nagkahiwalay at magkasama kayo ng bahay nito, tao na to, maaring, there's a division. Ako nakita. Parang kanya-kanya. Ganyan. Money, justice. Ba't money, justice? Okay, when it comes to your money, ang nakikita ko dito, hindi siya nagiging maganda. Kumbaga, justice and justice, panalo Okay, may mga, siguro iba sa inyo dumadaan kayo when it comes to a justice or a law, no? Maaring nakita ko iba dito, ganun. Na may mga problema kayo o mga pagdadaanan kayo na there's a lawyer, ganyan. Nagkakaroon ng mga unfinished business, no? When it comes to a money kasi, pinipilit mong balansihin yung money mo. This time, pinipilit mo siya pero hindi siya nagkakaroon ng fulfillment or hindi siya nagkakaroon ng magandang achievement dito. This April, sa nakita ko dito, maaring, I hope mabalansin mo yung kaperahan mo dito. Kung titignan mo yan, puro balancing kasi ito sa nakita ko dito May mga sitwasyon na hindi siya ma-accomplish, may mga sitwasyon na siguro may mga problema when it comes to money o may mga unfinished business. Ako nakakita sa iyo when it comes to money, sa nakita ko dito. When it comes to money, kailangan is more on balancing. Hindi man siya ganun na nagkakaroon ng malaking accomplishment or fulfillment dito sa money mo this April, kailangan mo balansihin. Kailangan mo pa rin na makipagsapalaran to success. No, sa nakikita ko dito. Kasi andito naman si Sun, sa nakikita ko to, magkakaroon naman din ng time. Siguro hindi sa ngayon, sa nakita ko dito. Siguro after summer or kasi April. Ang nakita ko dito kasi kailangan mapagsapalaran. Siguro after summer. Siguro mga tag-ulan. Pero summer kasi siya. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng konting recovery pero hindi siya fulfill itong nakikita ko dito. Hindi siya magiging sapat. Kumbaga may darating man na pera sa'yo, o may papasok na pera sa'yo, hindi siya ganun kasapat. Kumbaga sakto, kaya mo siyang balansihin at kaya mo siyang control. Ganun ang nakikita ko lang sa'yo. Tingnan natin ang health. Kamusta ang health ni Virgo this April? Health. Kamusta ang health ni Virgo? Okay. When it comes to a health, okay naman siya sa nakita ko dito. Kahit pa paano nagkakaroon na siya ng growth, no? Dito sa'yo. If you have a health issue. Nakita ko naman na andito naman yung pag-aalaga mo. Pero andun na yun talaga yung depekto. Depekto no? Ano yun ate? Ano pinagsasabi ko? Tama naman, di ba? Oo, but may mali. Napapaisip ako minsan sa sinasabi ko Tama naman. No? Yan, may mga depekto. Kumbaga, may mga mangyayari pa rin na hindi mo aasahan. Ibig sabihin, nagkakaroon ka naman ng pag-aalaga sa katawan mo, sa health issue mo, if ever na meron ka naman, hindi naman yung pagkakaroon ng growth naman, pero may mga kumbaga may issue ka na talaga sa health, no? Sa nakikita ko ito. Or a family, ganyan. May health issue na talaga na kailangan mo talaga na mas more pa siyang alagaan sa nakikita ko dito. Yun, kailangan mo, focus ka naman. Actually, focus ka naman. Handun naman yung iyong lakas ng loob. Handun naman yung inner strength mo dito sa bagay na to. Pero ang nakita ko dito by this April, baka may maramdaman ka, no? Sa nakita ko dito. Ingat ka na lang. Hindi ko alam kung ikaw or a part of the family, maaaring may mararamdaman siya na hindi niya sinasabi sa'yo.
painful to. Maaring, maaring may mararamdaman siya about what? Hindi ko alam kung puso ito or bandang dibdib. Kasi this is more on fire, ibig sabihin. Tingnan ko ha. Diba siguro dito may taong may sakit sa blood. Ako nakikita dito. No. High blood, ganyan. Low blood. No, sa nakita ko dito. Andito rin yung situation na kailangang maging aware, no? Sa nakikita ko dito. Tanungin mo nga yung mga kapamilya mo sa nakita ko dito. Maaring may mga nararamdaman sila na hindi nila sinasabi sa'yo. Or maaring ikaw, di ba? Kung may nararamdaman kayo, oo, andun. Kasi may bigla siyang mangyayari. May biglang mangyari. Unexpected itong situation na maaring may malaman ka na yung tao na yun, naging pasaway siya, ganyan. Kakaroon kayo ng pag-aalagaan o nagkakaroon ng collaboration naman dito sa health issue na to. Kaso, maaring may isa magiging pasaway, ganyan. Maaring bawal siya kumain ng mataba, ng baboy, ganyan. Pero, magiging pasaway siya, ganyan. Hindi siya mababalanse. O may mga, halimbawa, may mga kailangan siyang inumin na vitamin, gamot, maaaring hindi niya mainom, mga ganun. Sa nakita ko dito. Sana mafokusan nyo yung health issue, no? Kung ito is also in a family, sa nakita ko dito. Para at least, iba, maaanohan agad, ma-resolvehan agad at hindi lumala. Mas maganda yung ganun. Sa iba sa inyo may growth. May growth naman kasi magkakaroon lang ng konting problema. May mga problema pa rin. Tingnan natin ang opportunity. Uy, the Wheel of Fortune. Sabihin, meron ka kailangan i-workout. Ano po to? Ano ibig mo sabihin? Opportunity. Okay, ang opportunity mo is, ang nakita ko dito ay there's a manifestation. Ako na nakikita sa'yo na maaring matanggap mo dito. And also, may mga manifestation nga ako nakikita kasi si Willie Ford siya kasi magician. No? Andito rin to. May mga manifestation ka na hinihiling na darating. Ganun. So, nakikita ko dito. And then also, opportunity rin is may mga didesisyonan ka, no, this time. At may mga paninindigan ka na isang sitwasyon sa buhay mo na gusto mong umpisahan. Or gusto mong i-end. Ganun. So, nakita ko dito. May i-end ka at may uumpisahan ka. Ibig sabihin. So, nakita ko dito. May paninindigan ka this April. May mga decision making. Ako na nakikita sa'yo. Baby, may mga creation ka na gagawin, ganyan. Maaring may mga bagay na uumpisahan mo at makakonsentrate ka dun. Maaring this is a beginning of an opportunity sa'yo. So, nakita ko dito. And also, sa iba sa inyo, kasi iba sa inyo parang mag-iiba kayo ng direction. Hindi ko alam why, pero there's a new direction happen sa buhay mo. Also this April sa nakikita ko dito. Kasi may bagong simula. Ako nakikita and also sa iba sa inyo is a miracle happen. Yes, may miracle happen sa buhay mo. Na nakikita ko dito. Siguro unexpected to. No, iba sa inyo siguro there's an unexpected situation happen na mabibigla ka. It's more on luck. Itong nakikita ko sa iba ha. Yan. Sa iba dito, kung ano yung ginawa nyo ha, either kung gumawa kayo ng masama, good karma is coming. Kung masama yung ginawa nyo, bad karma. Yun ang nakita ko sa iba. Tingnan ko nga, pahanin ko to.
Naku, iba dito medyo ano, no? Iba dito medyo, ang nakikita ko dito, ano eh, makakaramdam ka ng isang, may didesisyonan ka kasi dito eh. By every para may there's a decision making happen o mga bagong plano. Ako na nakikita dito na maaring ikaw eh mahirapan. Ganyan. Kumbaga, magkakaroon ka ng choices, opportunity of choices, if you want to crossroad or hindi, sa nakita ko dito, o kailangan mo nang tapusin yun, o kailangan mo nang umpisahan yun, ganun, para magkakaroon ka ng ganong idea, this, April sa iba sa inyo. May mga plano ka na pwede kang magkaroon ng doubt doon sa bagay na yun, o decision making doon sa bagay na yun. Magkakaroon ka ng option sa buhay mo, sa pagdidesisyon mo. Either magle-let go ka or mag-uumpisa ka na, ganyan. Makakaramdam din yung iba sa inyo, hindi lahat, ng takot. Ganyan. Sa mga decision making mo, sa nakita ko dito. Parang dito kasi yung paghahanap mo ng isang kaliwanagan sa nakikita ko dito. Paano may mga sitwasyon na titimbangin mo, dapat ba, hindi ba dapat ba, hindi ba dapat. Mga ganon sa nakita ko sa inyo. Magkakaroon ka ng two-path or two decision making. Advice. Okay, when it comes on advice, ang nakikita ko sa'yo, Virgo, kung medyo may mga sitwasyon na naguguluhan ka at mga sitwasyon na maaring hinahanap o hanapin mo yung sarili mo, sa nakikita ko dito, mag-trust ka lang sa intuition mo. No? Bigyan mo ng time yung sarili mo, take a rest, quick time, mag-recharge ka, mag-meditate ka, mag-rejuvenate ka. Ang nakita ko dito, no? Kasi makakaramdam ka raw ng burnout or there's an anxiety or there's a chaos. Ako na nakita sa'yo dito, makakaramdam ka ng sadness, feeling magkakaroon mga disappointment, may mga sitwasyon na mararamdaman mo, tahanapin mo yung sarili mo, ganun. Ganun. Parang may mga gusto kang i-withdraw, i-let go, or you want to escape sa isang bagay pero hindi mo siya kayang harapin kasi natatakot ka from the unknown situation dito sa nakikita ko dito eh. Kaya, kasi ang nakikita ko ito parang may mga bagay din na maaring iba sa inyo is hindi ka mapakali, o kaya iba naman sa inyo is may stagnant ka sa sitwasyon mo na meron ka ngayon. Sana when it comes to stagnant, hindi ka magpa-stuck o ma-stagnant dun in a sadness situation, no? Huwag ka doon. Yun ang iwasan mo lang para rin for your goods to. Para sa health issue mo rin. Kasi nakita ko may mga exhaustion, yung iba dito magkakaroon ng chronic stress, may mga sitwasyon na hindi mo kayang i-accept, may mga sitwasyon na kailangan ng support or may taong kailangan ng suporta, ng counseling, ang nakikita ko sa iba ha, ganun. Ganun. Pero ang advice sa'yo is kailangan mong bigyan ng time yung sarili mo. Kailangan sa'yo is a mental peace this time. Kailangan mong harapin yung takot mo o kung ano may mga magiging choices, painful man yan or good, kailangan mong harapin yun. So nakikita ko dito, you need to try new path if ever na nahihirapan ka na sa sitwasyon mo this time, or baguhin mo yung mga perspective mo, yung mga pananaw mo sa kinabukasan mo, or you need to walk away sa isang sitwasyon mo na nagiging emotional ka. Ganun. Sa nakita ko dito. Yung iba sa inyo kasi, ang nakita ko dito, parang may mga iniiwasan ka o maiiwasan ka by this April. Sa iba, hindi lahat kayo Sa iba, parang maiiwasan kayo, ganyan. May mga sitwasyon na pikit mata kayo, ayaw nyong harapin, mga ganun sa nakita ko. Sana wag naman. No? Or baka naman sarili mo na yun, no? Sa nakita ko dito, baka hindi ayaw mong aminin sa sarili mo na nalulungkot ka, nadidisappoint ka sa mga nagaganap o nangyayari o anumang sitwasyon sa buhay mo, di ba? Ganun, magkakaroon ka kasi na a jungling, no? Magkakaroon ka ng mga jungling sa mga sitwasyon mo sa buhay mo. Iba sa inyo may mga gagawin kayo na mga priorities or task, ganyan. You need to control and balance yung sitwasyon mo, no? Kung sa mga aspeto ng buhay mo na yan.
Kasi this is the time din na kailangan mong i-face yung mga difficult decision sa buhay mo. Ito yung time na kailangan mong mag-decision making. You need to use your mind and intellect. If you want to crossroad, mag-crossroad ka. If you want mo magsalita, magsalita ka. No, ang nakikita ko dito. Yun. Kung kinakailangan mong magkaroon ng new journey in life, harapin mo yun. Huwag kang matakot. Ganyan. O may mga idea ka to pursue, i-pursue mo sa nakikita ko dito. Yun. Yun ang need. No? You need to awake sa mga bagay o sitwasyon mo na nahihirapan ka. Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. Arigato naman si God bless.